Alam niyo ho, marami na hong naiinip dito ho kay Pangulong Marcos Jr. kung kailan ho ba ito magpapakulong ng kontratista o opisyal ng gobyerno na sangkot dito po sa maanumalyang flood control project dito po sa ating bansa. Alam niyo, simula ho nang siya po ay maggasagawa ng State of the Nation Address o SONA noong July 28, 2025, ay 'di ba marami ang nagulat at parang iba bumilib ho, 'di ba, na sabi niya mahiya naman kayo. So sabi niya ay kitang-kita niya sa kanyang sariling mga mata na kung saan ay napakarami raw ho ng mga flood control projects. Ang sabi niya merong guni-guni. Tapos meron din hong substandard o mahinang klase, palpak. Ito hong ang sinasabi na mga proyekto. Alam niyo, nauunahan pa ho si Pangulong Marcos Jr. ng isang batang kongresista neophyte. At ito po ay si First District Batangas Congressman Leandro Legarda Lebiste. Pero nyo, nakapagpakulong na ho ito ng isang district engineer diyan po sa Batangas at ngayon, balita ho natin, ay nakapaglagak na ng piyansa. Kasi yung bribery case na isinampa laban po kay District Engineer Abelardo Calalo ay yung halaga 3.1 lang ho, mga kababayan. Pero alam nyo ho, ay marami na ho siya nakuhang impormasyon. Ito pong si Congressman Lebiste sa kanyang ipinakulong na district engineer. At nakuha niya yung detalye kung paano yung mga sistema, yung galawan ng mga tiwaling kongresista o politiko sa flood control project. At kanyang ikinuwento base sa sabi ko sa kanya, nakuha impormasyon dito po kay District Engineer Calalo, na di umano, ito pong si dating Congressman Eric Buhain, siya po ang namimili ng kontraktor at yung mga yung mga sinasabi, yung mga bidingan lang ho talaga yan at talagang di umano tumatanggap ng kickback. So dito ho, mga kababayan, yung batang kongresista nakapagpakulong. Wala hong ginawang kung ano-ano mga umpisa na mga press release na dapat imbestigahan si ganito. Tahimik na nag-imbestiga. Tapos in-entrap yung yung district engineer na si Abelardo Calalo, o nagbigay, nakita yung cash, may ebidensya, o nakasuhan na kaagad sa Provincial Prosecutor Office. Pero itong si Pangulong Marcos, ang dami na ho ng mga inspeksyon. Alam nyo ho, isa ho, siguro sa ibang mga inspeksyon niya, mga nakita, substandard, wala ho kasi masyadong mabigat na na ebidensya ho rito. Pero meron ho isang kaso na klarong-klaro ho, mga kababayan, na talagang sapat na po ang ebidensya. Ano ho ito? Yung sa Bulacan. At ito ho ay umaabot sa 55.73 million pesos. Yung riverbank or yung river wall project sa Barangay PL, Baliwag, Bulacan, na kung saan ay yun ho, talagang ghost project ho, di po ba? Talagang malinaw ho na ghost project at wala, nagsagawa mismo ng inspeksyon itong si Pangulong Marcos Jr. At talagang ito po, sabi niya ito po ay talagang lantaran na pag-aaksaya ng pondo ng taong bayan. So dito ho, kaya nga 'di ba nasuspindi ho yung mga opisyal ho ng DPWH sa nasabing sa nasabing proyekto. Dito ho klarong-klaro. May dokumento. May dokumento ho, may mga pumirma. Lahat ho ng mga pumirma dapat ho agad na kinasuhan, pati maging mga may taga-COA. Grabe ho, mga kababayan, maliwanag na maliwanag. At ito 55 million dito ho, kapag kinasuhan ang mga involved na opisyal ho rito sa 55 million pesos na ghost project diyan po sa Bulacan, kulong ho ang mga yan at walang piyansa. Kasi base po sa plunder law, 50 million po yung threshold, naka 55 million sila. Kulong po silang lahat at hindi sila makapagpiyansa. Sana ito ho, una man lang na ginawa ho ng ating Pangulo, na kung saan ay agad na nakapagpakulong para mabilis ho yung aksyon. Dapat ho ganito kasi ang sinasabi nga,
utos pa ng mga lifestyle check, kung ano-ano. Alam nyo ho ngayon, unti-unti na pong itinatago ng ilang mga opisyal ng gobyerno na sangkot dito sa flood control, yung kanilang mga nakamkam na kayamanan. Meron nga sa akin nagsabi, nagalok, oy, baka gusto mo ng sasakyan, ay binibenta. Di umano, galing sa isang opisyal ng DPWH. Tinanong ko yung modelo, luxury car. Sabi ko, naku, hindi ko kaya. Wala tayong pambili sa ganyan. So, ano ibig sabihin nito? So, talagang, nung pumutok ho itong skandalo sa flood control, talagang lahat po magpupulasan ng mga yan. At matataranta kung paano gagawin. At eto pa, isa pa. Wala hong tanga o bopols na opisyal ng gobyerno na alam naman natin yung kanyang mga yaman ay galing sa nakaw, hindi po ipapangalan sa kanya yan. Kaya kahit na mag-lifestyle check ka dyan, Mr. President, halimbawa, ipacheck mo sa LTO yung mga pangalan ng mga luxury cars kung sino kung sino may-ari niyan. Wala ho. Hindi po ipapangalan nila yan sa kanilang kamag-anak kahit na mga maging mansyon. Sa anak nila ipapangalan pero mismo sa opisyal, hindi po. So wala kayong makukuha dyan, makikita sa mga lifestyle check na yan, mga kababayan. Pero ito, isang sample na ho, ito klaro Yung Ghost Project sa Bulacan, maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang marami hong maraming nakinabang rito. Lahat po ng pumirma sa project, dapat to ay agad ng kasuhan. Kasi hindi mo na kailangan ng mga kung ano-ano, imbestigahan pa ng Senate Blue Ribbon Committee o dyan sa may TRICOM sa mababang kapulungan. Huwag mo na antayin yun. Sa ibang siguro sa ibang mga kaso, okay lang ho yun. Tuluyan na at ipagpatuloy ang investigasyon ng halimbawa ng Senado o ng Kamara. Kasi ang kanilang purpose naman ho dyan ay in aid of legislation para gumawa sila ng batas at wag na maulit yung mga ganitong kalokohan na pandarangbong sa Kaban ng Bayan. Pero ito, maliwanag na ho ito yung sa Bulacan, Ghost Project. Biri mo, nakumpleto na raw, natapos na ang konstruksyon, pirmado lahat. Lahat ho ng pumirma doon, Mr. President. Kung meron ho kayong balls, kung meron ho kayong paninindigan, at talagang seryoso ho kayo dito ho sa paglutas sa problema at mapanagot yung mga nakinabang sa flood control project na ito, sana ito na inuna nyo. Wala na iba pang kung ano-ano. Unahin nyo na kaagad itong pagpapakulong dito po sa sangkot sa 55 million pesos na ghost project dyan po sa Bulacan. Yan po kasi ang pinakaklaro na ho. Lahat to may dokumento may mabigat po na ebidensya para po sila ay makulong at malitis at mahatulan, di po ba? So yun lang ho. Kayo ho ba sa ating mga viewers dito po sa ating channel, kayo ho ba ay naniniwala na seryoso si Pangulong Marcos Jr.? O ano ba? Nag-aalangan ho ba siya? Nagdadalawang isip? Ano kaya ang nasa isip niya? Kasi ako, hindi mawawala sa aking isipan, mga kababayan, na parang lelembot-lembot ang Pangulo o parang hindi ko malaman kung seryoso ba o hindi o takot o paano. Kasi may sinasabi nga si Davao City Acting Mayor Baste Duterte, yung flood control din parang pang-PR, publicity lang yan ni BBM para mapagtakpan yung iba pang mga sinasabing problema ng bansa. So pampagwapo. Yun ho. Ako naman ho, mga kababayan, ay ito, nagko-komentaryo lang ho tayo. Ako parang naiinip na ho ako. At parang sumasang-ayon na rin ako sa ibang pananaw na parang hindi po seryoso ang Pangulo dito. At or napakabagal. At hindi ko alam kung ano pa ba kailangan na gawin. Doon na lang, isa lang ho, wag nyo nang ihintayin. O baka naman sinasabi, hindi, antayin natin lahat para sabay-sabay. Hindi po kailangan ganon. Baka sabihin lahat, reviewin, repasuhin lahat ng flood control sa project sa buong bansa. Tapos, tsaka isa-isa pagsasabay-sabayan na nakakasuhan. Hindi po ganon. Mr. President, sa aking pananaw lang, sa aking opinion, pag may nakita ka na isang project na talagang klaro, may ebidensya, halimbawa, yung sa Bulacan, Ghost Project, kompleto ho, may dokumento, pirmado lahat ng mga opisyal.
yan ho, nako, kasuhan kaagad at makulong ng mga yan. Ganun lang po sana. Oh, 'di ba? Kayo ho, sa ating mga taga-subaybay, ano hong take nyo ho rito? Sige, magbigay na po kayo ng comment. Okay, so yan, napag-usapan lang ho natin. Ako, inip na ho ko. At parang kasama ko rin sa mga naiinip, yung iba pa nating kababayan na talagang sumusubaybay dito po sa iskandalo sa flood control project na ito. Hayaan natin, nag-iimbestiga po Senado, mag-iimbestiga rin po ang Kamara, okay ho ito. Pero unahin mo po ito ng Pangulo, yung 55 million pesos na ghost project diyan po sa Bulacan. Pinuntahan niya ho mismo eh. Sabi niya nga hindi lang ho siya disappointed eh. Galit na raw siya. Kung galit ka, ano nangyari? Anong ginagawa mo? Di ba? Hindi ka na uulitin yung kanyang interview na galit na ako. I'm very angry kung ano-ano yung pinagsasabi ng Pangulo eh. Puro salita, wala pong aksyon, di po ba? Okay, so sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutan na i-share ito pong ating channel. Maraming salamat muli. Dito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.